Bakit pinaglabanan ni Arkanghel Miguel at ng Diablo ang bangkay ni Moises? Bakit pilit kinukuha ni Satanas ang bangkay? Bakit ang Diyos mismo ang naglibing kay Moises? At bakit namatay si Moises sa panahon na malakas pa siya? Si Moises ay kilala natin na isa sa pinakadakilang propeta ng Diyos at siya ay mahal na mahal ng bansang Israel dahil siya ay pinadakila ng Diyos sa pamamagitan ng napakaraming kamanghamanghang bagay na kanilang napagtagumpayan sa tulong niya dahil na din sa pinaburan siya ng Diyos. At ang pinakatanyag nga dito ay noong palayain ng Diyos sa tulong niya ang Israel mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto ng mahigit 400 taon at nakatatak sa ating lahat ang mga malahimalang pangyayari na ginawa nito gaya ng 10 salot at ang paghahati niya sa dagat sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. At kaniyang pinamunuan ang may humigit kumulang na 3 milyong Israelitang ito patungo sa lupang ipinangako ng Diyos para sa kanila. Si Moises ang huling propeta ng Diyos na harapan at direktang nakikipag-usap sa kaniya at wala na din sumunod sa kaniya na nakagawa ng mga makapangyarihan at nakakamanghang bagay katulad ng mga ginawa niya. Subalit tulad ng mga dakilang propeta na nauna sa kaniya, dumating din ang araw na kailangan na siyang tawagin ng Diyos sa edad na 120 at ang kamatayan ng dakilang propeta ng Diyos ay nag-iwan ng napakalaking epekto sa bansang Israel na umabot ng 1 buwang pagluluksa. Sa kabila ng pagluluksa ng buong Israel ay nagkaroon ng mga pangyayari sa pagpanaw ng dakilang propeta na naging misteryo sa lahat, hindi lamang sa kanilang panahon kundi magpahanggang sa ngayon. Isang misteryo dito ay dahil hindi nila nakita ang bangkay ni Moises dahil ayon sa Biblia, ang Diyos mismo ang naglibing nito. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet-peor, ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Si Moises lamang ang tanging karakter sa Biblia na mismong ang Diyos ang naglibing, kaya't walang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Bagamat sinabi sa Biblia ang lupain kung saan ito inilibing, subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring nakakakita sa bangkay. Ayon sa Biblia ay sinadya ng Diyos na itago ang bangkay ni Moises. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan ng Diyos? Ayon sa mga Bible scholars, mayroong dalawang pananaw kung bakit ito ginawa ng Diyos. Una ay dahil nais itong kuhanin ni Satanas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipagtalo sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kaniya ng isang hatol na may pag-alipusta kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Kung si Moises ay inilibing ng Diyos, kailan nangyari ang labanan ng dalawang anghel? Una, dapat nating maintindihan na hindi pinayagan ng Diyos si Moises na makarating sa lupang pangako dahil siya ay nagkasala sa Diyos. Subalit ipinakita ng Diyos kay Moises ang buong kalupaan na ipinangako ng Diyos sa Israel nang siya ay pinaakyat ng Diyos sa bundok ng Nebo. At pagkatapos makita ni Moises ang buong lupain para sa Israel, ay dito na natapos ang kanyang buhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi namatay si Moises dahil sa katandaan, dahil ayon sa Biblia ay malakas pa ang katawan niya at malinaw pa ang mata. Sa gayoy, si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kalooban na ng Diyos na namatay si Moises sa kabila na siya ay malakas pa. Sinasabi ng ilan na kaya ito nangyari ay dahil nagkasala siya sa Diyos. Sinasabi din naman ng ilan kaya kinuha si Moises ng Diyos ay dahil mayroon itong plano para sa kanya. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kaniyang matay hindi lumabo, ni ang kaniyang talagang lakas ay humina. Ang tanong ay, pagkatapos mamatay ni Moises, inilibing ba agad ito ng Diyos? Ayon sa paniniwala ng mga Bible scholars, dito maaaring naganap ang Jude verse 9 na kung saan pinaglabanan ng Diablo at ni Arkanghel Miguel ang katawan ni Moises. Basahin ulit natin ang verse.
Tatapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Posible umano na noong oras na mamatay si Moises sa bundok ng Nebo ayon sa kalooban ng Diyos, habang nakaratay ang kaniyang katawan ay nandoon mismo ang pinunong anghel na si Arkanghel Miguel upang protektahan ang katawan ni Moises. At nandoon din naman si Satanas dahil nais ng Diablo na kuhanin ang katawan ng dakilang propeta ng Diyos. Ang tanong, bakit ganoon na lamang ang kagustuhan ni Satanas na makuha ang katawang ito? Well, obvious nga naman dahil alam na alam ni Satanas na madaling mahulog sa idolatry or pagsamba sa Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Kaya't nais itong ibigay ni Satanas sa mga Israelita upang igawa nila ito ng monumento or imahe na maaaring sambahin sa halip na ang Diyos ang sasambahin. Hindi nga naman may hirapan si Satanas na mahulog ang Israel sa ganitong kasalanan dahil gaya ng sinabi natin kanina, sobrang mahal ng Israel si Moises. Totoong tuso ang Diablo dahil alam na alam niya kung paano ililigaw ang mga Israelita dahil ginawa na nga naman ito ng Israel noong sila ay nagbuo ng isang golden calf noong ibigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises at ng bronze serpent na ginawa din nilang Diyos-Diyosan sa loob ng 700 taon hanggang sa dumating ang Haring Hezekiah at sinira ito. And worst case na maaaring mangyari ay posibleng iwan ng mga Israelita ang promised land para sumamba sa lugar ng libingan o monumento ni Moises. Sobrang obvious nga naman na ganito ang plano ng Diablo dahil ganito na talaga ang paraan niya ng panlilinlang mula pa noong simula. At siguradong alam ito ng Diyos kaya't upang mapigilan ito ay siya mismo ang naglibing kay Moises. Dito papasok ang ikalawang teorya ng mga Bible scholars. Matapos ilibing ng Diyos si Moises ay itinago ito ng Diyos. Makalipas ang maraming taon, sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay naganap ang famous Transfiguration of Jesus kung saan kasama si Moises at si Elias. Ito ay nasaksihan ni na Pedro, Santiago at Juan na mababasa natin sa Mateo chapter 17 verse 2 to 3. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kaniyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Si Elias ay hindi nakaranas ng kamatayang pisikal dahil siya ay kinuha ng Diyos sa pamamagitan ng ipo-ipo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karuwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inaakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. At ayon pa sa mga Bible scholars, tulad din ni Elias, maaaring ang katawan ni Moises ay dinala ng Diyos sa langit dahil may plano ang Diyos para sa kanilang dalawa, bukod sa pagtago nito kay Satanas. Ang tanong, ano kaya ang planong ito ng Diyos? Basahin natin ang pahayag, chapter 11 verse 3 to 4. Ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 araw ay ipahayag nila ang mensahe mula sa Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Majority ng mga Christians ay naniniwala na si Elias at Moises ang 2 saksi sa mga huling araw upang magpahayag at magpatotoo sa salita ng Diyos. Ito umano ang dahilan kung bakit hindi pangkaraniwan ang paraan ng pagkuha sa kanila ng Diyos nang sila ay tawagin ito upang lisanin ang mundo. Hindi direktang sinabi sa Biblia na ito nga ang mga dahilan ng Diyos kung bakit ang Diyos mismo ang naglibing kay Moises at kung bakit ito gustong kuhanin ni Satanas. Subalit sa malalim na pagninilay sa mga salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu ay mauunawaan natin ang nais iparating ng bawat mensahe ng Diyos mula sa kaniyang banal na aklat. Ikaw kapatid, ano ang iyong palagay? Bakit ang Diyos mismo ang naglibing kay Moises? At bakit nais ni Satanas kuhan ng bangkay nito? Paki-comment naman sa ibaba upang malaman ko ang inyong pananaw sa mga bagay na ito. Salamat po at pagpalain kayo ng Diyos.